What's up mga engineer? Ako nga pala ulit si Engineer Ace. At episode 3 na tayo sa NSAP coefficient, which is RCD. And ito, sa equation 3 tayo. Refer to the figure shown. Binigay ulit yung figure ito. Yung column dimension binigay 400 mm by 400 mm. Yung service loads, yan, dead load binigay. Include na daw yun lahat. All weight included. Yan. Live load 15 kN per meter. Yung mga dimension binigay rin. Yung factored, kung paano natin siya gawing factored load. Yan. Base yan sa code. NSAP 2015. Hindi ako nagkakamali. Yan. Yung length 1 natin is 6 meters. Yung length 2 is 6.8 meters. And spandrel beam. Yung mga support niya. Dito, exterior support. And yung interior support naman is column. To span yung ating figure. Yan. And number 7, determine the moment at B in beam AB. Yan. B ulit. Determine the shear force at B in beam BC. At BC. Determine the maximum positive moment in beam BC. Positive moment in beam BC. So, basahin muna natin yung code at ganito ulit yung style ko. Nilalagay ko muna yung mga formula sa figure. Yan. Basahin natin. Ito ulit yung binigay na code ng NSAP. Coefficient for continuous beams and slabs. So, tagta tayo dito. Sa positive moment. Positive moment. End spans. Yung end span, ito yan. Parehas sila end span. Titingin ka sa kaliwa at sa kanan. Discontinuous and unrestrained. So, meron naman tayong spandrel beam support. So, hindi ito. Discontinuous and integral with support. So, yan. WULN squared over 14. So, saan kayo ilalagay? Dito. Kasi positive moment. Positive moment. Nakalagay din yan. Positive moment. LN squared. Kasi span. Yan, span yung pinag-uusapan. Ito yun. And discontinuous and integral with support. So, ito lang naman yan. With support, yan may, masonry wall. Spandrel beam. Yan. Beam. Yun. And interior span, wala naman. Kasi yun na yun eh. Ano na yun? End span. So, yung interior span, di na natin yung magagamit. Negative moment of exterior face. Negative moment na tayo. Of exterior face of first interior support. Ano yung first interior support natin dyan? Ito. O yung first interior support. Yun yung exterior niya. Ito. Exterior face. So, nakalagay dito 2 spans. So, ito na lang yung gagamitin natin. Hindi naman ito magagamit more than 2 span. So, WULN squared over 9 ito. Yeah. Next. Sa exterior support tayo. Negative moment ulit. Negative moment at interior face. Ito na. Exterior support. For members built integrally with supports. So, may support yung atin. So, ano yung support? Spandrel beam, WULN squared over 24. Yung formula. Ito yan. So, parehas naman spandrel beam, yung exterior support natin. So, ito lang yung gagamitin natin. Yan. So, all goods na. Kasi wala naman tayong exterior support na column. Kaya ito lang. O, punta tayo sa shear. Shear in end members at face of first interior support. Yung ito yung face nung first interior support. So, ito yan. Ito lang naman yung interior support natin eh. Isa. Ito yung face niya. So, 1.15 WULN over 2. Ito. Ito yan. Pink yung ating shear dito. Sa kulay. Yan. Para hindi malito.
And sinabi naman na shear at face of all other support is WU ln over 2. So yung ibang ano naman, other support. So ano yung other support? Diyan na base ito. So yun na yun, WU ln over 2. Gets? And yun. So pag ln ulit, kapag negative moment, yung average lang nung two adjacent span. So focus tayo sa WU. Binigyan tayo ng service loads, which is 19 for dead load and live load for 15. Live load 15 kN per meter. So dun sa dead load, all weight included na. And yun, gagamitin natin to para maging factored load. So yan, salpak natin yung for dead load, yung 19 na service load. Sa live load, which is yung 15 sa service load, ito yan. Salpak lang natin to dito. Live load, to dead load. Yan na yung ating factored load, which is yung WU. 46.8 kN per meter. Okay na. Ito, note lang yan para hindi tayo malito. So, pinapahanap dito is determine the moment at B in beam AB. At B. At beam AB. So, pampalito lang din, no? Pero ano lang siya, negative moment at B. Yan. So, ang gawin natin is yung two adjacent niya na span. Ito. Ito yung pinahanap natin, moment at B. 6 and 6.8 for negative moment, which is 6.4 meters. Sinabi din naman na negative to, itong WU ln square dito sa code natin. Ito. Negative moment of exterior face. Yan. Hindi din kayo malilito or yun yung sasabi ko base dun sa ano nito moment diagram, kung marunong lang kayo kung magigets nyo agad, parang ganyan siya. Ang moment diagram is ganyan, ganyan, which is ito yung negative, ito yung positive. So, parang ganun lang rin, basta base sa code sinabi naman WU ln squared over 9. So yun, ang gamitin natin is yung in-average natin, which is 6.4 squared over 9 kasi negative moment yung moment at B natin is 213 kN meter for negative moment kasi sinabi naman dito na negative yan, yung for to span. Ito, kung intindihin mo lang talaga and gagayahin mo tong style ko, sinusulat mo na, hindi tayo malilito. And number 8, determine the shear force at B in beam BC. Shear force at B. O, itong average for moment lang to. Pag shear, hindi na. Depende sa span. So, ang span niya is BC. So, determine the shear force at B. Ito, B. So, ang gagamitin nating ln dyan is yung span BC, yung 6.8. Yan. So, base sa formula, tingin tayo, 1.15 WU ln over 2 kasi at B. Yan. Ito yan eh. Pink is yung shear. Yung WU natin, kinumpit na natin, 46.8 kN per meter. Yan. So, salpak lang natin yung mga value. Yung ln natin is 6.8. Ito. Ulit-ulitin natin para di kayo malito. Kasi in beam BC, salpak lang natin, yung shear force at B is 183 kN. And number 9, last item, determine the maximum positive moment in beam BC. Maximum positive moment, beam BC ito. Yan, pag positive moment, hindi natin i-average yung kanyang length. So yung WU, same lang. So yung formula natin dito sa positive moment in beam BC, ito is ito. Ito yan yan, positive moment ito. Ito. Para hindi din kayo nalilito. Salpak nyo lang yung ln na ginamit is ito kasi beam BC, which is 6.8.
squared over 14 equals 154.57 kilonewton meter. At yun. Maraming salamat. Paki-follow na lang and like.